Sagittarius, tignan natin kung ano yung mga mensahe, no, na mapipick up natin para sa'yo ngayong 2025. Pwede mo ring tignan yung iyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe. Okay, so ito yung mga na-pick up ko towards my meditation. So, may nagsusuot kasi ng medyas. Di ko alam kung medyas ba yung sinusuot or sapatos. Basta something sa paa po. Tapos, meron din akong nakita na nahihilam yung mata. So, madalas bang walang tubig sa lugar ninyo. Okay? So, ano po kayo. Yung mag-stock kayo ng tubig na alam nyo na hindi siya pamamahayan ng ng mga lamok. Ganyan po. So, pwedeng magkakaroon kayo ng problem sa pipe po ninyo. Tapos, may nakita kasi ako, duguan yung ulo niya. Kaya mag-iingat kayo. Kaya mag-ingat kayo na madulas, na mabagok po yung ulo ninyo. Or, iwas kayo sa mga, pwede ninyong mga makaaway. Kasi baka mamaya may wild dyan kayo na makaaway, hindi ba? So, ano pa? May mananalo. Meron ako kasing nakita na ang saya-saya nyo, may hawak kayong papel, may ina-announce kayo, or basta may hawak-hawak kayo, tapos may ina-announce kayo dun sa, for example, your family. Yan, sa mga taong kasama po ninyo. Tapos sobrang laki ng ngiti mo. Yung halos mapatalon ka. Tapos, na-feel ko rin nung nagme-meditate ako is, pwedeng madalas mangati yung likod ninyo. So, tignan nyo po, kung ano ba yung nasa likod nyo. Kung meron po kayong dyan, nunal, ayan, tanda, baka may tanda kayo. Nakakaiba yung shape, ganyan. Or, I don't know kung may skin problem yung iba sa inyo. Or magkakaroon kayo ng skin problem sa likod po. Basta something unusual. Ibang kati siya. No? Mafe-feel nyo po yan. So, maging alerto lang po kayo if ever, no, meron laging kumakati po sa likod ninyo. Tapos, yung iba sa inyo, ano yung tawag nga doon? Yung, di ba, yung, kunwari may sisimula na project, tapos may naguhukay. Yung ganon. Nakalimutan ko yung tawag doon. So, yung iba po sa inyo, pwede ngayong 2025, Sagittarius is, makapagpatayo po kayo ng bahay. Or some of you, negosyo yung pwede rin dito. Or yung iba din naman, pwedeng meron na kayong bahay, pero ang ipapaayos nyo po is garahin ninyo. Baka meron din naman dito na bibili ng sasakyan. So, yan po yung mga na-pick up ko towards my meditation pagdating sa 2025 mo. So, tingnan natin, ano ba yung mga, di ba, mga pwedeng maganap pagdating sa life mo. Tingnan muna natin kung ano ba yung mga issues, no, na pwedeng dumating para sa'yo. Or, siguro mas maganda, kuhanin muna natin yung pinaka-energy mo. Spirit guide, energy po ni Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ngayong 2025. We have 7 of Cups. Marami pong opportunities dito. Parang hindi na lang kayo magda-daydreaming. Or wag kayo mag-daydreaming dito. Ayan, maraming mafe-feel na cups mo dito ngayong 2025. So, mas marami yung good things kaysa sa bad things na mangyayari. Pero, Sagittarius, tandaan nyo po ha, na your actions, your reactions towards sa mga nangyayari sa life niyo is malaki din po yung impact niyan para dito sa mga good things at sa mga not so good things na mangyayari sa inyo. Yan. Pero overall, yung iba sa inyo, masaya po kayo dito. Magiging masaya kayo. Yung karamihan ng mga pinapangarap nyo lang before, no? Pwede po na ma-achieve nyo na yan ngayong 2025. And especially, happy family ang pinapakita kasi dito. Tignan natin. Ano pa yung mensahe for you? Tignan natin ano ba yung mga pwedeng maganap, no, para sa life mo. Spirit guide, ano po yung mga pwedeng maganap?
Ano po ang mga pwedeng maganap pagdating sa life? Di Sagittarius. Tingnan natin. No. Kuha tayo ng energy pa. True talaga, no? Madami talaga. Fruitful season mo itong fruitful year mo itong 2025. So, yung mga hinihintay mo talaga, no? Wala ka ng stagnant na, alam mo yun, walang palya, walang hinto yung blessings na paparating sa'yo ngayong 2025. Kaya lahat talaga, no, ng efforts mo dito, panalo. Lahat ng efforts mo dito, may kapantay yan, may kapalit po yan. Hindi ka, sabihin natin, hindi ka mabobokya. Hindi ka uuwing luhaan. Tignan natin. So, mas madami talagang good things na mangyayari sa'yo, Sagittarius. Claim mo na yung positive energy na yan. So, tingnan natin issues po na paparating sa life mo. Okay, we have 8 of Wands. Ito, pwedeng may makakausap yung iba sa inyo. Parang mabilis to na transaction. Meron din ako nakikitang relocation dito. So, pwedeng magkakaroon kayo ng issues. No, pagdating sa relocate or pagdating sa pakikipag-usap. Okay, so wala naman kasing perfect life. Sabi ko nga lang sa inyo, mas lamang lang po talaga yung mga good things na mangyayari sa inyo kaysa sa mga not so good things. Okay, so mukhang may transactions po dito. Pwedeng magkaroon ng maliit lang na issues na, yun nga po, depende sa reaction ninyo or sa mga sasabihin ninyo, yung magiging outcome. Ayan. Pwede rin, kung lilipat kayo ng bahay, kasi parang family ang pinapakita dito, no? Or pwedeng about sa work ninyo, malilipat kayo ng relocation for some of you. So, magiging issue siya kasi yung iba po sa inyo, pwedeng medyo malayo siya sa bahay nyo, yung tipong ganyan po. So, medyo hassle, no? Oo. Kaya ayun po, medyo magkakaroon lang ng minor issues, pero kayang-kaya nyo naman pong gawan ito ng action, ng solusyon. Tignan pa natin ano pa ba yung mga changes. Page of Pentacles. Pagdating to sa pag-handle ng pera, yung iba po sa inyo, pagbabago to eh. Tingnan natin. 9 of Pentacles. Okay. So, Sagittarius, ayan, pagbabago in a way sa pag-handle kasi ng pera yung pinapakita. So, kung kayo before is mabilis lang kayong maglabas ng pera, maybe this 2025, medyo talagang, hindi po kayo agad-agad. Parang hindi kayo easy na maglalabas ng pera, hindi kayo easy gagastos. Ang nakikita ko kasi sa'yo dito, mas gusto mong palaguin yung pera mo. Pwedeng i-invest mo siya. Ayan. So, pwedeng may mga titiisin ka talaga dito, no? Pwedeng pagdating lang naman sa sarili mo. Kunwari, may hindi ka bibilhin na gustong-gusto mong bilhin. Kasi gusto mo pang palaguin yung pera mo. Hindi naman siya buong year. May times lang talaga or may months lang. Na ganyan po yung gagawin mo. So, meron dito, kayo lang mismo yung mag-delay ng gratification po ninyo. Yung kahit na madami kang perang umiikot, madami kang pera dito na nare-receive. Tapos meron din dito, magbabago yung treatment sa'yo.
Kasi pwedeng malalaman nila na you have the money pala, Sagittarius. Magbabago yung tingin nila sa'yo. Pwedeng yung reputation mo. Diba? Mas babango yan sa mga tao na mayroong napapakinabang sa'yo. Or napapakinabangan ka. Sige, tignan natin ano ba yung mga bagay na pwede mong ma-explore. We have the Tower. Mga properties ito eh. Yung iba po sa inyo, ayan. So, pwedeng meron dito, papasukin nyo yung real estate, yung mga ganyan. May nakikita rin ako dito na mga sirang bagay. Ayan po. Na pwedeng, ewan ko, may mahilig ba ditong magbuting-ting. So, pwede po na ayan, makikitaan nyo pa ng kahalagahan yung mga sirang bagay. Meron dito, pwedeng bibili kayo ng mga kotse. Tapos, ano yung isi-set up po ninyo? Yung mga ganun. May mga ganung energy na pinapakita dito. Tapos yung iba naman sa inyo, bahay. So, baka magpa-purchase kayo ng tama ba? Hindi ko alam kung tama yung word ko, no? Pero mga foreclosed properties. Tapos pagkagandahin nyo, parang buy and sell. Yun yung nakikita ko dito. So, pwedeng ma-explore nyo yung part na yun ng mundo. ng, pagkakakitaan. Sagittarius. Tingnan natin, kamusta naman ang mental health mo by 2025. We have Ace of Cups. So, pwedeng kontrolado mo naman talaga. So, ayan, Ace of Cups energy, no? Yung pagdating sa iyong mental health. So, nakikita ko naman dito na kontrolado mo siya. Makokontrol mo, okay? Or ibig sabihin, pwedeng nag-o-observe ka, pero hindi ka nag-absorb. Hindi mo ina-absorb yung mga bagay na, makaka-distract sa'yo. No, yung tipong magbibigay sa'yo ng kaisipan. So, pwedeng na-filter mo yung mga maiisip mo. So, stable naman po yung iyong mental health by 2025. Tingnan naman natin yung physical health mo. We have Page of Cups. Okay. Sa iyo namang physical health, okay pa rin siya. Yung iba nga sa inyo, masigla kayo dito. Parang mas masigla kayo ngayong year na to. Tignan mo. May tayo dito may pig. So, yung iba po sa inyo, pwedeng mas iiwas kayo sa mga makakolesterol na mga pagkain ngayon. Pwedeng may mag-healthy diet dito ngayong 2025. Tapos, pwede rin yung iba po sa inyo, water therapy. Yan. So, it's either may magsiswimming, magiging active yung iba sa inyo. Meron din naman po dito, pwedeng talagang, i-hydrate nyo po yung inyong sarili. Hindi nyo hahayaan na kayo ay ma-dehydrate. Tingnan natin. Pagdating naman sa spiritual health mo. Sige, spiritual health. We have the moon. May confusion ka dito. Parang may mga tao dito na nagsasabi sa'yo, ito yung paniwalaan mo, ito yung paniwalaan mo. So, ikaw dito nako-confuse ka. Hindi mo na alam kung sino ba talaga yung paniniwalaan mo or ano ba yung paniniwalaan mo. So, tingnan natin kung ano ba yung spiritual gifts mo. No? Tingnan natin. Okay naman yung spiritual health mo. Actually, even your emotional health, okay din naman siya. Yung emotional health mo din naman, okay din siya. Check natin yung spiritual gifts mo na pwede mong ma-discover, no? Ngayong 2025. Or yung iba sa inyo, pwedeng you are practicing na this spiritual gifts. Pero baka mas magka-time kayo ngayong 2025. Recognition. Sabi dito, you're being called to explore the prediction of future events, no matter if it's a few seconds or years into the future. Ayan po.
Yung iba sa inyo, nakakakita po talaga kayo ng pwedeng mangyari sa future. Kahit gising yung iba sa inyo. Minsan nga natatakot kayo. Ano ba yung nakita mo na yon, ganyan. Pero kasi 'di ba, yung iba naman sa inyo, madilim yung nandito sa picture natin. So for some of you po, pwedeng kapag yung iba sa inyo pwedeng sa pagtulog kayo, sa panaginip, doon nyo naman po nakikita yung future for some of you. Kaya, meron talaga dito, nananaginip kayo sa Sagittarius. Kahit isang beses nyo lang napaginipan yon, basta may impact sa inyo at naalala nyo simula hanggang dulo, meron po yung ibig sabihin. Shamanism. You're being called to explore working as a spiritual teacher and healer who can move between the worlds as a messenger to bring wisdom and healing. Okay? Ayan po. Meron dito, kaya nyong magturo. Some of you naman, pwedeng hindi nyo naman to magiging profession. Yung iba po sa inyo, meron lang talaga kayong kaalaman na pwede nyo pong ituro sa iba. Automatic writing. You're being called to explore automatic writing to tap into the deep wisdom of the universe for healing and growth on the soul's journey. Ayan po. Some of you naman, pwede nyo pong isulat, no? Yung mga napipick up po ninyo. Kung alam nyo sa sarili nyo, kayo yung tipo ng tao na madali kayong makalimot, ayun, sulat nyo po yung mga napipick up ninyo, no? Yung mga frequencies, dyan po kayo magaling yung iba sa inyo. Or pwede rin, baka matatandain kayo. Kaya kahit parang ilang araw na, or buwan, may sinabi sa inyo yung isang tao, natatandaan nyo pa rin. Kaya ingat-ingat yung mga tao, no? Na may mga sinasabi pagdating sa'yo, or mga tao na basta mayroon silang kinikwento, kahit hindi tungkol sa'yo. Ayan, kasi natatandaan mo yun, yung mga sinasabi nila. Matatandain pala yung iba sa inyo. Ayan po. So, ito yung ilan sa mga spiritual gifts po ninyo na you can explore ngayong 2025 kung hindi nyo pa na-explore. Tignan natin. Ano pa po yung mensahe for you? Pagdating naman sa family. Okay, sa home. Sa family. Tignan natin. Okay. So, pwedeng ito kasi is asawa. Asawa, anak, basta lalaki. No, male figure na galante. So, meron bang galante dyan sa family members ninyo? Kung hindi ikaw to Sagittarius, this could be your father, brother. Ayan po. So, parang may malaking halaga to na ibibigay sa family or sa pagpapagawa ng bahay kung meron nga nagpapagawa dito. Or could be this is a plan. Magpo-propose dito. May ipopropose na plan yung isa sa family members po ninyo. Ace of Pentacles. Pwede rin naman, no? Isa sa family members mo, mag-aasawa na. So, pwedeng siya yung pinakamalaking kumita sa family po ninyo. Could be siya yung breadwinner. Ayan, yung breadwinner sa family ninyo, pwedeng mag-asawa na po. Tignan natin. Friends matters naman. Tignan natin, mga kaibigan mo naman ngayong 2025. We have the Chariot. Okay. Kuha pa tayo ng isa pang card. We have 3 of Wands. Mukhang malalayo na yung mga friends mo. Or malayo yung mararating din ng mga kaibigan mo. Ngayong 2025. Parang more on achievements kasi. Pero nakikita ko kasi sa achievements na to is healthy competition to. Healthy, no? Kahit sabihin natin, may sinasabi sa'yo yung kaibigan mo about sa mga na-achieve niya, di ka nakakaramdam ng inggit. Okay? Kasi masaya ka. Ganon din naman kapag may sinasabi ka sa mga kaibigan mo, Sagittarius, hindi rin sila naiinggit sa'yo. Hindi. Kung hindi, parang they are cheering, they are, ano ba yung tawag doon? Basta parang nagbubunyi sila, no? Doon sa victory na mararanasan ng isa't isa sa inyo. Ganyan po. So, walang inggitan akong nakikita dito. If meron ka lang kaibigan, yung iba sa inyo kung traveler kayo, no? Mahilig kayo mag-travel. So, if you have, parang may mamimit ka na friend,
I don't know kung through internet yan or online games. Ganyan po. So, pwedeng magkikita kayo ngayong 2025 nitong friend mo na to. Yun kasi yung pinapakitang energy dito. Parang ma-invite ka niya dun sa lugar nila. Parang sagot niya lahat. Yung gastos mo. Free of charge. Libre niya lahat. Meron din naman, pwedeng hindi lang yan dito sa Pinas, pwedeng even sa ibang bansa if ever po na meron kayong kaibigan. So, ayan. Meron ka ding friend na mangingibang bansa ngayong, ngayong year. Check po natin pagdating naman sa work. Okay, kamusta ba yung work environment mo? We have the Magician. So, nakikita ko dito, healthy yung environment na gagalawan mo. Mas healthy siya ngayong 2025. And also, competitive yung mga kasama mo, pero in a nice way. I mean, sporty yung mga kasamahan mo dito. Hindi po toxic yung environment, yung magiging work environment mo. Kasi kanya-kanya kayo dito ng forte. Kanya-kanya kayo dito ng lakas. Parang walang pilitan. Tingnan natin your coworker. The Hanged Man. Ayan, yung mga coworker mo, alam nila, no, kung paano mag-sacrifice. Ayan po. Meron lang dito ng mga coworker ka na parang medyo paghihintayin ka. Yan. O yung trabaho. I don't know kung naghihintay ba ng trabaho, ganyan. Or sila yung maghihintay ng work. Or babagalan nila yung pagtatrabaho. Depende yan sa work ninyo, di ba? Depende sa workplace ninyo, kung ano ba yung trabaho din ng iba sa inyo. Yan, parang meron dito, parang babagalan yung kilos. Tingnan natin. Kasi baka arawan yung bayad sa inyo, Sagittarius, no? Kaya meron ganyan. Meron dito, binabagalan yung work. Pagdating naman sa mga, no, gusto pong or nagdadalawang isip kung magstay ba or mag-let go sa trabaho. Tignan natin, dapat ka pa bang magstay? Justice. Okay, sinasabihan lang po kayo dito ni Universe, ano? Kung masaya ka pa sa trabaho, fulfilled ka pa, magstay ka. Kung nakikitaan mo pa yung sarili mo dyan na mag-grow ka, stay. Pero kung hindi na, mag-let go ka na daw po. Kaya, kung meron dito, aalis, ayan, baka sabayan nyo yung friend nyo, or maengganyo kayo, feeling mo naman, tama yung pupuntahan mo, kasi may success din naman talaga dito, ayan po, mag-ayos ka na ng mga papers mo. Tingnan natin. Okay, so, yun pala, sa mga nag-aayos dyan ng mga papers, tignan natin ha, visa, ano pa, basta kahit anong documents man yan, maayos nyo na ba yan ngayong 2025? Four of Pentacles, yes po. Do not lose hope lang talaga, ano. Huwag nyong bibitawan. Yung iba kasi sa inyo, pwedeng nainip na kayo dito. Pero pwede ngayong 2025 nyo kasi yan makuha. Maybe month of April for some of you. Or siguro kung kailan nyo napanood to, yung video natin, bilang kayo ng 4 months. Pwedeng ma-approve na yung 4 months. Pwede rin naman 4 weeks. Some of you, ang pinakamadali is 4 days. Sa business naman, okay. Current energy, no? Ng may mga business na. 7 of Wands. King of Pentacles. Palaban talaga kayo dito. Actually, maganda yung energy, no? Pagdating po dito sa inyong business, wala naman kayong talo. Meron lang kayong mga tatanggihan dito na mga, pwedeng, hindi ko alam kung kliyente or supplier. Baka mag-iiba na yung iba sa inyo. Or, mali. Mali pala yung na-pick up ko na energy. For some of you, may nag-o-offer sa inyo dito. Pero kasi pwedeng loyal po kayo dun sa supplier ninyo. Kaya, hindi nyo tatanggapin. Ayun yung energy. No? So, ayan po. Yung iba sa inyo, loyal talaga kayo. May isang salita kayo. May madaming mag-o-offer sa inyo dito. Maraming manunulot sa inyo.
'Di ba? Doon sa supplier po ninyo. Parang o-offeran kayo ng mababang presyo, ganyan. Pero kasi tried and tested mo na yung supplier na mayroon ka ngayon, Sagittarius, kaya pwedeng mag-stick ka dyan talaga. Kung wala naman kayong problema. Or wala naman kayong magiging problema. Okay. So, nakikita ko naman dito, smooth ngayong, overall, parang overall sales mo. Pagdating dito sa negosyo ngayong 2025, smooth siya. Okay, wala masyadong sabihin natin yung 'di ba biglang taas tas biglang bulusok pababa. Walang ganon. Pwedeng stable po. You know, hindi man sobrang taas, hindi rin naman sobrang baba nung sales mo for some of you. Okay? So maganda pa rin 'yon kaysa naman 'di ba isang taas puro pabulusok na. Mas mahirap po 'yon. So yan, mas madalas or mas mas malakas yung energy na stable lang po yung inyong kita. Yung, sabihin natin, mas lamang naman sa nakaka-survive, buwan-buwan yung business po ninyo. Mas mataas pa rin. Kota pa rin naman po kayo. Pero, hindi lang talaga yung sobrang taas. You know? Pero, kahit ganyan po yung kita ninyo, no? Marami pa rin naman kayong ma-achieve. Marami pa rin kayong mabibili. Marami pa rin kayong magagawa dun sa kikitain po ninyo. So, tignan naman natin sa mga naluluging business. Dapat mo po ba yung ipagpatuloy? May pag-asa pa ba? Five of Cups. Give up na po. No, yung may mga naluluging business dito. Ayan Parang wala na kayong magagawa. Mauubos lang po kayo pag pinagpatuloy nyo. As in, yun po yung sinasabi sa inyo. Kaya sa halip na kung may natitira ka pang pera dito, tapos ilalaan mo na naman dyan sa business mo na nalulugi, ibang business na lang po yung tahakin po ninyo. Para hindi sayang pera nyo. Kasi ito, yung business na mayroon kayo na alam yung nalulugi na, wala na po kasing pag-asang pinapakita dito. Parang, yun nga, kayo na lang yung umaasa. Pero wala na kasi akong nakikita dito na makakabawi pa kayo Diyan sa current business na yan. Kaya po, let go nyo na. If alam nyo na nalulugi yung business ninyo, even kunwari yung savings ninyo, nagalaw nyo na, hindi pa rin talaga bumabalik sa dati, maybe that business is not for you. Check natin. Okay. Sa love life naman. So, kukuhanin ko muna tong mga cards na to. Ayusin muna natin. Kasi para mas makita natin yung ibang mga cards. Mas makapag-focus tayo doon. Pero di ko na isasama yan. So, available pa rin po ang ating Tiars bracelet at ang ating Evil Eye Amulet Necklace ngayong 2025. If interested po kayo, message lang po kayo directly sa ating Facebook page. Okay, check natin naman pagdating sa love life. O overall energy muna ng love life ninyo. Nurture. Nurture your relationships like blooming flowers, they'll flourish. So, huwag niyo pong pababayaan if mayroon kayong karelasyon. Yan, huwag niyong papabayaan yung isa't isa. Diba? Kailangan dinidiligan. You know, kailangan give and take. Yung inyo pong relationship. Parang, yun nga, parang kung may alaga kayong bulaklak, diba? Ano ba yung gagawin yung pag-aalaga doon? Kasi syempre ayaw nyong mawala yung bulaklak, diba? Ayaw nyong malanta. Ayaw nyong madried. So, ganun din po sa love. Tignan natin. Okay, para po sa mga mag-ex. Tignan natin. Hindi, kuha pa pala tayo ng isa pa dito. Energy po, spirit guide sa love life.
secrets, desires. Unspoken needs can plunge you into deep confusion. Ayan po. So, ano ba yung mga desires ninyo? Pag-usapan nyo po yan ng person mo. Lalo na sa mga mag-asawa. Diba? Ano ba yung gusto mo? Ano yung ayaw mo? Kahit saan man yung aspect ng relasyon ninyo. Pag-usapan nyo po yan. Huwag kayong mahiya sa asawa ninyo. Bakit pag mga kaibigan yung kausap nyo, nakapag-open kayo about sa mga ganyang bagay. So, mas mag-open po kayo sa asawa ninyo about sa mga hidden desires ninyo. Sagittarius. Pag-usapan nyo yun. Kasi nga, sabi, ayan no, kapag di nyo na pag-usapan yan, diba, mako-confuse kayo parehas. Parang maliligaw kayo dito sa relationship ninyo. Tingnan natin sa mga mag-ex. Ano man to, ex-wife, ex-hubby, ex-GF, ex-BF. Or sabihin natin ano ba to, MU mo. Tingnan natin, energy, spirit guide. We have 4 of swords. 8 of cups. Nakikita ko naman yung tao na yan, may peace of mind naman siya. Tignan natin kung may pag-asa pa bang bumalik to sa'yo. Kahit yung iba sa inyo, kahit siguro kung ayaw nyo na, tignan lang natin yung energy. Ace of Wands. Okay, naiisip pa rin naman po kayo nung taong to, actually. No, kaya lang kasi, pwedeng iniisip niya din na mas magkakaroon kayo parehas ng peace of mind kung hindi na siya magre-reach out sa'yo. Pero yung taong to, naiisip ka na nga niya at gusto niyang mag-reach out sa'yo. So, may chance po, no, na mag-reach out yung taong to sa'yo. Kaya lang, syempre, tignan nyo rin kung ano ba yung intention sa inyo ng tao na yan pag nag-message yan sa'yo. Or pag nag-reach out yan sa'yo. Ano ba, bored lang ba siya? Hindi ba siya masaya dun sa pinagpalit niya sa'yo? Yung tipong ganon. Kaya, wag din basta-basta. Sa mga magkarelasyon naman, BFGF. The Devil. 7 of Pentacles. Okay. So, need nyo pong tulungan yung person ninyo. Mukhang meron siya ditong bad habits. Ayan. Or yung iba sa inyo, ano ba, it's either may influence ka ba ng person mo dun sa mga bad habits niya, or siya yung may influensyahan mo na umalis dyan sa bad habits niya. Isa po yan sa mga pag-aawayan ninyo. Marami ka pang matutuklasan actually pagdating sa kanya. So, kilalanin mo. Kung siya na yung gusto mong makasama for life, kilalanin mo mabuti yung person mo. Yes. Ito yung time, di ba? Yung year na para kilalanin mo siya. Pinapakita naman dito, growing naman yung energy. Yun nga lang kasi, parang medyo mahirap yung pace ng relationship ninyo ngayon. Parang this year, magde-decide ka, Sagittarius, if siya ba talaga yung gusto mong makasama. Sa mga mag-asawa naman po, kamusta yung energy? 10 of Swords. May betrayal tayo dito. Nako. Marami tayo dito na na mag-asawa, no? Tignan natin na kung saan papunta. May nagluloko talaga eh. Pwedeng may hiwalayan kasi. Pero meron kasi dito magtitiis. May nanloloko po. May panloloko. It's either madidiscover nyo pa lang to or ngayon pa lang to mangyayari. Pero may betrayal kasi tayong pinapakita dito. Mabigat po yung energy. May aalis din. So, yung iba nga sa inyo, pwedeng you had enough na. No? Pagdating sa relationship na to, parang ito na yung last. Pagbibigyan mo siya ngayong taon na to, pag hindi pa rin siya nagbago, aalis ka na. Parang it's over na. Wala na siyang babalikan pa. Sa mga single mom and single dad naman po, tignan natin yung energy. Sa single mom and single dad po, 6 of Pentacles. So, kung responsable, no? Ayan, pwedeng meron dito magpapaka-responsable. It's either nanay or tatay ng anak po ninyo. So, pwedeng, pero financial kasi ang pinapakita dito. So, kung yun yung pagkukulang niya,
pwedeng gagampanan niya yon ngayong year na to. Pero kung ang pangkukulang niya naman is yung wala siya sa, 'di ba? Wala siya sa buhay nung anak po ninyo. So this time pwedeng magiging present siya. So tignan natin kung yung mga single mom and single dad dyan, kung paras pa naman kayong single nung tatay or nanay nung anak ninyo, tignan natin kung pwede pa bang magkabalikan. Queen of Swords. Some of you, naiisip nyo, siguro para sa anak. Pero kung para sa inyo lang kasi, parang ayaw nyo na. No, parang ay wag na, sakit lang siya ng ulo eh. Okay na yun. Co-parenting na lang kami sa anak namin. So yung iba po sa inyo ganyan. Tignan natin sa mga byudo at byuda naman po. Eight of Swords. So kung meron po kayo ditong kadil, no, yung mga byudo at byuda po natin dyan, yung taong to kasi, di nyo pa lubos talaga nakilala. Madami pa tong tinatago sa inyo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ayan po, para sa mga mga in a relationship na mga byudo at byuda. Parang huwag kayong magbulag-bulagan sa pinapakitang red flag ng taong to. Tignan naman natin sa mga single na byudo at byuda. Two of Cups. Ayan po, may makikilala kayo. Pwede magkaroon kayo ng serious relationship. Meron dito 20 years na kayong balo. So na kaya lang yung iba sa inyo, sa umpisa mako-confuse pa po kayo eh. Na feeling mo, ay baka hindi totoo yung tao na yan, pero totoo naman po siya sa'yo. Yan. Meron dito 2 years kayong widower, tsaka pa lang po kayo magkakaroon ng relationship dito. So serious naman po ito. Pwede itong mag-level up. Pwedeng mauwi yan sa mas serious na relationship. Tingnan lang natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin for Sagittarius Spirit Guide. Okay, so ano talaga your feelings ha? Your feelings, attitude from the past. Use your intuition. Okay, so may mga dito ha, may mga scenario sa life mo na parang mauulit lang nung mga nangyari in the past. So, use your intuition daw. So, sana, kung may mga pagkakamali ka before Sagittarius, tapos pwedeng maulit kasi siya, so sana wag mo nang piliin yung, wag mo nang pipiliin yung pagkakamali mo. Yung same mistake, yun yung sinasabi sa'yo dito. So, ito naman po ang lucky numbers mo. Tingnan ko lang ha kung ano yung mapipick up ko na number. Sulat ko. 35, 26, 22, 11, 08, ilan na to? Number 3. Ayan po. 35, 26, 11, 22, 8, and 3. Tapos, yung lucky color mo po ay blue and green. Tapos, may na-pick up pa pala ako kanina. Hindi ko alam kung iba sa inyo. Octo green. Actually, sinerch ko siya bago ako mag-reading para sa inyo. Na-pick up ko lang siya. Titignan ko kasi yung Sagittarius eh. Tapos, octo green. Sinerch ko siya sa Google. Tapos, nakita ko, siya pala, restaurant sa London, sa UK. So, ayun, baka yung iba sa inyo nakakain na kayo doon. Yung iba sa inyo na kung may nanonood dito na nasa UK, ayan, try to visit. Di ko din alam kung ano ba yung mga sinuserve nun ng restaurant na yon. Pero for some of you, ayan, if nasa UK kayo, nasa London kayo, and you have time, I don't know kung ano bang meron doon at bakit ko yung na-pick up para sa inyo. Okay, so baka nga dahil meron dito, octo green, so baka mga greens, mga salads yung mga ino-offer nila, or vegetarian ba? I don't know. Oo, vegetarian dishes, mga ganun po. So, try nyo nang i-visit if nandyan po kayo sa London. So, ayan po. Yun pala. Blue tsaka green, no? Yung lucky color ninyo. Tapos, yung lucky day nyo naman ay Wednesday. So, ayan lang po, Sagittarius. Maraming salamat po. And, ayun. Ano yun sabi ko?
Wednesday and Saturday. Ayan, Wednesday and Saturday, your lucky days. Ingat po kayo always and more blessings to come.